Kamusta? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Nico. Naniniwala ako sa mga spiritual at paranormal na bagay. Ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking paniniwala tungkol sa third eye. Marami kasing ang nag-iisip na ang third eye ay ang kakayahan mong makakita. Pero ang totoo ay, ang third eye ay bahagi ng iyong pagkatao na konektado sa iyong sixth sense. Ang sixth sense ay ang kakayahan mong makaramdam, makakita, at makadinig ng mga hindi normal na bagay. Nakadepende sa iyong pagkatao kung anong kakayahan ang makukuha mo. Naniniwala kasi ang iba na kapag hindi ka nakakakita ay sarado ang third eye mo. Pero ang third eye ng tao ay laging nakabukas. Nadudumihan lang ito. Bukas na ito simula nung ikaw ay sinilang. Kapag ang third eye ay tuluyan na nagsarado, malaki ang epekto nito sa kalusugan ng katawan mo. Maraming dahilan kung bakit walang nararamdaman o nakikita ang tao. Posible kasi na hindi ka lang aware na hindi na pala tao ang nakakasalumuha mo. O masyado lang busy ang isip mo sa ibang bagay. Pwede rin na hindi ka interesado. Pero may mga oras na aktibo ito. Isa sa mga karaniwang nangyayari ay yung alam mo na ang dapat mong gawin kahit hindi mo alam kung paano mo yun nalaman. Basta bigla mo na lang itong nalaman. Ang tawag dito ay intuition. Isa ito sa bahagi ng ating sixth sense na bigla na lang nalalaman ang mga dapat nating gawin. Pero hindi natin alam na sixth sense na pala ito. Dahil hindi naman ito napaliwanag ng maayos sa atin. At hindi naman ito naituro sa paaralan. Kaya gusto kong itong sabihin sa inyo para maging aware kayo sa paggamit ng iyong sixth sense. Ang sixth sense ay hindi lang tungkol sa kakayahan makakita ng multo para sa ghost hunting. Malaki ang maitutulong nito para maagawaan ang tamang desisyon sa buhay at maiwasan ang mga bagay na pwedeng maiwasan. Paano nga ba ito nagagamit ng maayos? Maraming paraan, pero ang pinakamadali ay ang meditation. Pero sa meditation, marami ka munang dapat gawin. Una ang cleansing. Kailangan mong i-cleanse ang iyong pagkatao para pag nag-meditate ka, maayos ang daloy ng energy mo. Pangalawa ay ang grounding para maging stable at kalmado ang iyong isip at ang iyong enerhiya habang ikaw ay nagme-meditate. At ang huli ay ang shielding para kahit may negative energy sa paligid mo, hindi ka basta-basta maaapektuhan. Maraming iba't ibang paraan para gawin ang cleansing, shielding at grounding. Pwede kayong humanap online at subukan ang bagay sa pagkatao nyo. Ang meditation ay hindi lang para sa pagpapakalma ng isip. Kahit pinapakalma mo lang ang isip mo, ay nag-a-activate pa rin ang iyong sixth sense at maaari kang makaramdam ng hindi normal na bagay. Kaya mahalaga na ikaw ay mag-cleanse, ground at mag-shield. Sikapin gawin ang mga ito para sa maayos at ligtas na meditation. Sa pamamagitan ng pag-meditate, mas nakakakonekta ka sa iyong sixth sense. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mas nagiging natural sa iyo ang paggamit mo ng sixth sense. Malaki ang naitutulong ng sixth sense sa buhay ng tao. Lalo na kung gagamitin ito ng tama at hindi lang para sa kalokohan. Para sa akin, ang pagkonekta sa spiritual na bahagi ng ating pagkatao ay mas makakatulong sa atin para mas mature
at mas malaman ang totoong purpose natin sa buhay. Pag alam na kasi natin ang purpose natin sa buhay, ay makakaramdam tayo ng inner peace at inner happiness na hindi mapapantayan ng kahit anong bagay sa mundong ito. Kung nagustuhan mo ang aking ibinahagi, paki-like ang video na ito at mag-subscribe para updated ka at masubaybayan ang susunod na video. Hanggang sa muli, Namaste.